Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong magkapatid na Duterte na naman. Di ba? Hot topic eh. Yung kahapon, ang mainit na usapin ay yung ate. Ito, si BP Sara Tamilmil, no? Na kumbaga, nagsalita siya sa isang flags ceremony doon sa kanilang bayan sa Davao City. No, mamaya ipapanood natin sa inyo yung video. Yun nga lang, bahala na kayong mag-translate. Kasi po Bisaya eh. So kayo maintindihan nyo kung ano yung sinasabi niya doon. Pero tin-translate naman yan sa mga balita, no? Isa sa mga punto nga natin, diversionary tactic yan. Para mapunta sa kanya yung issue, hindi pag-usapan yung kanyang kapatid. Ito. So, bago tayo magsimula, tayo yung magsa-shout out at magpapasalamat sa lahat ng channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun din sa mga bashers natin. May God bless you all. Di ba? Natawa yung misis ko. May bashers tayo. Yung mga nagsasabing bayad daw tayo ng show po. Di po ba? So, at o nga pala, shout out po kay Miss Aurora. No? Yung mga taga Palawan dyan. No? Shout out po sa inyo, madam. Okay? So, eto po, mga kababayan, unahin muna natin yung nakakabatang kapatid na ngayon ay nasa Kongreso. No? Ayan po, si Representative Paulo Duterte. Kasi meron pong ibinunyag ang Department of Budget and Management regarding sa 51 billion niya na pondo na pinatunayan naman po ng Department of Public Works and Highways. O tignan nyo po yan, no? Yang larawan na yan, no? 20, 21, and 22. Yung mga totoong numero po yan, hindi po yan gawa-gawa ng Department of Public Works and Highways. Sabi nga po dyan na apektuhan ang budget ng National Expenditure and also the General Appropriation Act. Dahil nga itong si Pulong Duterte ay nag-request na dagdagan ang kanyang pondo para sa isang distrito lamang. Tandaan nyo, hindi po sa buong Davao region yan. Sa mga previous vlog natin, sinabi ko sa inyo, Davao region is consists of 5 provinces. Region 12 po yata sila o Region 11. So sa Davao, mayroong Oriental, Occidental, Norte, Del Sur, at ano yung isa, nakalimutan ko. Sabi ko sa inyo, may Alzheimer's na tayo eh, no? Pero ang katunayan, ito lang po ay sa distrito niya. Bakit naman siya manghihingi ng karagdagang pondo para sa distrito ng ibang bayan? Hindi po. Kanya lang yang 51 billion, no? 8.9. Oh, yan, tingnan niyo yung numero. Oh, nahihilo na rin ako eh. Di po ba? Kasi hindi ko mawari eh. How did you spend that 51 billion? No? So, totoo yung sinasabi ng mga Burak supporter nila. Yung mga dedeshet, no? Ang yabang-yabang nyo na magsabi na open the books. Ang yabang-yabang ninyo na magsabi ng hindi mo pera yan kay speaker at doon sa mga congressman. Di ba nung kasagsagan na binabalahura ninyo ang kongreso? O ngayon, kasama ito. So tama pala ang assumption natin na yung sinabi ng tatay nito na ang kongreso ay most rotten institution, binaliwala niya ang anak niya. Kasi alam niya. Alam niya ang ginawa ng anak niya at inaprubahan niya. No? Ibig sabihin, isa kang, ano man tawag doon? Instigator na ama. Pinayagan mo ang anak mo
na magdagdag ng pondo, yan ba ay inutang natin, saan napunta ito? Kaya nasabi niya hindi niya lang masabi sa anak niya, you are the most rotten. Dinamay ang buong kongreso. Para nga naman, hindi mabatikos ang anak niya. O ngayon, lumabas ang katotohanan. Nabi na po yan ng Department of Public Works and Highways. At ito, patutunayan ng Department of Budget and Management. Biruin nyo, ang kapal ng mukha nyong mga burak supporter ng Duterte na magsabi na open the books, open the books, open the books. Tapos naghanak pa kayo ng linya doon sa mga line item ng budget nila na sasabihin yung pamamaraan ng pangungurap nila. Hindi mo iyan pera. O ayan. Ito pala ang pinatutungkulan ninyo. Ayan Anong mas malaki? Yung sinasabi ni Rebel Always Rebel ka Eric na travel fund ni Ninong Martin na 1.82, 1.8 billion travel expense. 'Di ba pumalagang Senado Senado ang Kongreso nila Suarez, 'di ba? Tambunting, yari sila, 'di ba? Napatunayan, inamin ni Eric na nagkamali yata yung source niya. Ha? Pero ito, nananatiling tamilmil. Ano kayang gagawin ng mga ito, na pangpaparo din na naman? 'Di ba? Pag hindi tungkol sa kanila, sasakyan nila yung petty issue like the pulburon issue. 'Di ba? Ano kaya naman sila ngayon? Ayaw ko pong ipakita dito yung nakita kong larawan dito sa social media, baka ma-take down tayo no? Ang laking pork barrel. Literal na pork. Nandoon yung 51 billion at yung CIF fund ni Sara Tamilmil. Ang laking alagang inaing na baboy. I-deliver daw sa Davao. Ipapalamon sa mga crocodile farm. Di ba? Yan. May ebidensya, may resibo ang 51 billion nito. Pero yung 1.8 billion travel expense daw ni Ninong Martin, sorry, nagkamali. Di ba kita nyo? Kala ninyo, hindi kayo madidibang dahil kayo ay mga palalo. Ang tawag dyan, karma. Kasi mga sinungaling kayo, kala nyo na sa inyo ang katotohanan, mga palalo kayo, ano ang tawag sa inyo ngayon? Stupid. Stupid na idiots pa. Ayan. Ngayon, etong 51 billion ni Pulong Duterte, may update po dyan. Ayan po sa Politico News, January 24th. Ano sabi? May binawasan. Bigger budget for Paulo Duterte's district comes with cuts in other areas. Sabi ng DBM, the Department of Budget Management. So, ibig sabihin, may mga ilang area o lugar, siguro yan, na ibinawas doon na dapat nararapat sa kanila, pero ipinunta sa budget ni Pulong dahil nire-request niya. Ang tanong, siguro kung hindi siya pinagbigyan ng tatay niya, alam mo na, magtatampo ako, spoiled brat ako ngayon, di niya mapaliwanag. Sasabihin lang yan, nandun na yan sa COA. Usisain ninyo, nandun na. Di ba? Hindi nga siya makapagpalabas ng ebidensya. Ngayon, si Elizalde ko, Representative Elizalde ko, hanapin mo yan. At gisahin natin si Paulo Duterte. Ito po ang sabi sa balita. The increase in the proposed allocation for the District of Davao City, Representative Paulo Duterte, means that funds for other projects were reduced. Sino yung anong mga projects yung mga na-reduce?
para ibigay sa hinihinging budget ni Paulo Duterte. Ha? Department of Budget and Management Assistant Secretary Rhea de la Vega made the explanation in a television interview regarding the reported 51 billion allocation to the District of Duterte during the last 3 years of his father's term as president. Quote, "We have to be very certain that when a certain project gets an increase, it means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced." Ayun. So, nandun pala nakalagay sa National Expenditure Program. Anong projects doon ang binawasan ng pondo at ibinigay kay Pulong na spoiled brat? It's because we cannot increase the budget submitted by the President. So, zero-sum lagi. Yun. Ay, naku, patay tayo dyan. Tama nga naman. Ito lang ang pinropose ng Presidente. Kung gusto ko lang ng 5 trilyon, ito lang. Bahala na dyan. Kaso nag-request si Kupal. O kawawa naman yung mga ibang proyekto. Naisip ba yan ni Pulong? Akala ko ba matalino yan? Naisip mo ba yan? Ibig sabihin, unahin natin ang Pilipinas. Yan ang sabi ng ate mo. Mahalin natin ang Pilipinas. Wrong. That's not true. It is just a slogan. Para tayo pag-igtingin natin ang pagmamahal sa Pilipinas. Pero wrong. It's just a narrative. Ano sabi? Mahalin natin ang Davao City. Bakit ko nasabi yan? Ayan na lang, evident. First District of Davao, which is siya representante ng Davao City. First District of Davao del Sur, Davao City, Representative Paulo Duterte. O ngayon, ano nangyari? Anong mga areas dyan sa national expenditures ang nabawasan ng pondo? Di po ba? At ipinunta nyo sa Davao. Di ba? Ano na ba ang meron sa Davao? Meron na ba kayong flying cars dyan? Meron na ba kayong mga subway trains? No, ano pa ba meron dyan? Meron na ba kayong AI technology dyan? No, ang swerte ng Davao City, lumalamong kayo ng kwarta, mga hinayupak kayo. No? According to reports, Malacanang proposed 4.6 billion worth of infrastructure projects in Duterte's district for 2020. 4.6 billion. However, it was increased to 13.745 billion based on the 2020 General Appropriation Fund. No, nakita nyo yung picture kanina? O kung hindi nyo nakita, ito, mga kababayan, papakita natin ulit sa inyo. So, yung national expenditure niya, 4.6. Pero, sa General Appropriation, tumaas ng 13.7 billion. So, ilan yan? 9.1 billion ang hiningi niyang karagdagan. Tapos sa 2021, 9.6. Pero ang kinuha niya 25. So that's what? 15.6 o 15.4 billion. So ilan na 'yon? 15.4 plus 9. O ilan? 24 billion na. Tapos dito, ang kapal ng mukha eh. Kapal ng mukha mo. No? Yung difference, no? Pero ang totoong 51 billion, i-add nyo na lang yung GAA dyan. Yan yung totoong nakuha niyang pera. So saan yung itong difference nitong NEP at GAA, yung total difference niyan saan kinuha doon sa budget nung mga taon na yan. 'Di ba? Inisip ba yan ni Pulong? Ibig sabihin, selfish ka. Hindi kayo para sa Pilipinas. Hindi unahin ang Pilipinas, kundi unahin ang Davao City. Mga walang iya talaga kayo. Pasensya naman kayo. Ito pa. For 2021, Malacanang proposed 9.67. But it was increased to 25. Yun ang inihingi ni Pulong eh. Kita nyo?
Ang nagpro-propose yung Malacanang para sa distrito niya. 4.6. Sabi nga ni Elizalde ko, mataas na sa isang congressman na magkaroon ka ng 2 billion pesos para sa iyong distrito. Siya, 4.6? Di po ba? Saan nyo dinala yung pera? Saan nyo dinala yung pera? Bakit hindi nyo yan isiner sa ibang mga areas? Probinsya, distrito. Distrito mo lang to, sinasabi dito. Tama, nagko-coincide yung sinasabi ng DPWH at DBM. Documented, mga kababayan, pero sila hindi nila mailabas yung dokumento ng 1.8 billion travel expense ng Ninong Martin. So, sino talaga ang most rotten? Yes, most rotten ng Congress kasi nandyan yung pinaka-rotten. Yung matakaw, kumain ng pera sa General Appropriation Fund. Inutang yan. Pero ngayon, tamilmil kayo kasi kayo ang involved. Pero pag hindi kayo ang involved, ang lakas nyong mag-parody, ang lakas nyong mang-asar tulad ng pulburon. O, sino ngayon ang adik? Hindi kayo adik sa pulburon eh. Adik kayo sa kwarta. Pero kwarta na inutang para sa taong bayan. Pero kayo lang ang lumamon. Ha? For the last budget prepared by the Duterte administration, 10 billion. Kita nyo? Sobra-sobra. Sobra-sobra. Pero ang binigay niya, 13.04. Ang kapal na mukha, mga kababayan. Di po ba? Nakakahiya. So 26 plus 13 plus 13, 26 plus 25, 51. Di ba? 51 billion for 3 years. O ngayon, nasaan na yung mga supporter nitong kupal na ito? Ha? Yung nagsasabing, open the books. Yung nagsasabing, hindi mo iyan pera. Sige, paliwanag ninyo. May nagsasabi pang wala naman daw palang hawak na dokumento si Elizalde ko. O ano to? Bakit naglabas ng ganito ang Department of Budget and Management at pinatunayan ng Department of Public Works and Highways? So dito, hindi po sinabi kung anong area ang pinutulan, binawasan ng budget. O baka hindi na binawasan ng budget, baka dinagdagan na lang yung pondo. Yung inutang, tandaan ninyo, inutang ng gobyernong Duterte. O ngayon, tamilmil siya. Siyempre, that's the textbook. Quiet. Mayaan nyo na lang na silang maghanap ng ebidensya. No? O sana Elizalde ko. And the rest, hanapan nyo talaga ng ebidensya yan. Saan niya? Ang gusto lang natin, saan niya pinunta kung tama yung pagkakagastos ng 51 billion. Bakit ngayon? Ha? Bakit binabaha kung infrastructure yan? 51 billion is 51 billion for 3 years. Sabi nyo, wala na daw cable sa taas. Dyan lang yan sa main city nyo eh. Hindi naman yan buong Davao City. Diba? Meron pa rin akong nakikitang cable sa taas. Sobra naman kayo. Diyan lang yan sa main street ninyo. Huwag nyo kaming gaguhin. Okay, sana kung may paliwanag. Ito. All of them amounting to 51 billion. Kulang pa ngayon. Di maniniwala kami. Susuportahan ka namin. Ngayon, nananatiling tamilmil. Classic textbook ng ate niya. No? Kasi binusalan ng tatay nila. O yan, busalan ko na lang kayo ng 51 billion ha? Saka 125 million ha? Ng mga CIF. Yung magkano yung CIF ni Tamilmil nung siya ay mayor sa Davao City? Milyon. Di po ba? Kahakahiya. Ano kayang feeling nitong mga to? Dapat i-lifestyle check tong mga to. Ilabas ang SALN. Kaso nga, di ba? Yung inappoint ni Duterte dun sa ano ba, ombudsman ba yun? Ha? Nagawa na daw ng memorandum na hindi pwede labas SALN. Nasaan ang transparency? Di po ba? Ay nako. Diyos mio, akala ko matino. Akala ko mawawala ang corruption. Yung pala bukang bibig lang, it's just a narrative pero walang action. Corruption, no action. Anong aksyong ginawa? Nilamon ang kwarta na bilyon. Di ba? Sabi lang nila dyan.
Sige, hanapin nyo kung makahanap nyo. Baka naman magaling, baka lang tatanong lang, magaling siguro kayong magtago ng ano, alam nyo na. Kaya, ayos! Kwarta, wag na tayong magmura dito, mga anak ng siopaw kayo. Eto po mga kababayan pupunta naman tayo dito sa kanyang ate, si BP Sara Tamilmil. Kasi, sumagot po siya, mga kababayan, dun sa kanya daw statement na yung tatakbo siya sa next election. Ngayon, hinanap po natin yung video, no? Yung tulad ng sabi ko sa inyo kanina, ito po ay nagsasalita siya sa native language niya, no? O dialect niya na Bisaya. So, dito po, nakita ko po ito sa post ng ABS-CBN News sa kanilang X account. Ito po, 44 seconds video. Kayo po, kung marunong po kayo mag-interpret ng Bisaya, ito po. At babasahin natin yung interpretation na sinulat ng ABS-CBN. Okay? Pakinggan po natin ng sabay-sabay. Tingala-tingali mo nung mag-isintay sa kami si Presidente, siya namin siya sa barangay Bagogalera. Trabaho mo, ako ang kaluog ko, ako ang isuod, si Mayor Baste, o ako ang maguwa, si Congressman Pulo, so di sila magagal. Basin, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo kay ngampanya ko sa inyo kay magagal ko sa sunod na eleksyon. Ayan, nagpalakpakan po. Yun lang po naintindihan ko, palakpakan. Pero po, base po ito sa translation na isinulat dito ng ABS-CBN News sa kanilang X account ay ito po. I heard that my brother, Mayor Sebastian Duterte, and my elder brother niya ba yun? Di ba siyang sabagay, kuya niya daw, diba? Congressman Paulo Duterte said they will not run for office. Maybe they won't run in the next election. So I am here to ask for your support because I will run in the next election. So yun po. Ngayon, di ba, ikinontent din natin yan. Sinasabi natin, baka magre-resign siya as VP or gusto niyang kunin lahat. Suga pa sa power Di po ba? Ngayon, dito po, naglabas po siya ng statement na yun daw pong sinabi niya ay taken out of context. So, ano ang taken out of context doon? Ito po dito po sa video ng UNTV. UNTV, maraming salamat po. No? This is 1 minute and 27 seconds video. Natanong lang po dyan ang inyong BP Tamilmil. Ito po, Nilinaw ngayon ni Vice President Sara Duterte na taken out of context umano ang kanyang naunang announcement hinggil sa kanyang planong pagtakbo sa susunod na eleksyon. Sa panayam kanina kay VP Duterte, tumanggi ito na linawin kung ano talaga ang kanyang plano sa susunod na eleksyon at iginiit na malinaw na umano niya itong nabanggit sa nakaraan niyang speech. Subalit tila hindi niya ito masyadong naunawaan o nagkaroon ng kalituhan sa kanyang mensahe. Nandun lahat, nakalatag doon sa speech ko sa Barangay Bagogalera sa Davao City. I think ang confusion is piecemeal ang appreciation ng mga tao doon sa mga sabi ko. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang isang linya para sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. Hindi na rin idinitalye pa ng Vice Presidente kung may plano siyang tumakbo sa 2025 midterm elections kung saan maghahalal ng mga bagong senador, congressman at local government officials. Habang isasagawa naman ang susunod pang eleksyon sa 2028 kasabay ng pagtatapos ng termino ni Vice President Duterte. So yan po mga kababayan, taken out of context. So kayo po lahat na nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng taken out of context is parang there is something missing. Hindi kumpleto
yung pagkakasabi o pagkaka-interpret, parang may nabawasan, no? Binawasan ninyo, hindi katiwala, ganun, o totoong hindi naman ikaw ang first hand info, so iba na yung dumarating, kaya taken out of context. Parang nagsabi ka na ganito ang dapat, pero iba na yung pagkaka-deliver dun sa ibang tao o pagkakaintindi nila. Di po ba? Yan yung taken out of context. Parang hindi naman yan ang sinabi ko, pero iba na yung dumarating na interpretasyon sa ibang tao. Yan. Okay? Now, sabi niya pa, no, dagdagan natin yan, ang sabi niya pa dito sa Philstar Global, no, piecemeal daw yun. Piecemeal. One piece. Ibig sabihin ng piecemeal, sabi niya, yung piece, pira-piraso daw na ano, no, parang you are taking one word at a time. Hindi yung buong kabuuan. No, parang ang gulo. Ang gulo naman talaga niya eh. Magsasalita ka ng gano'n, no? Pinanood ko sa inyo yung video. Ano ang out of context doon? Ano ang out of context doon sa sinasabi niya? Ha? Taken out of piecemeal daw o whatever. Okay? Eto, no? Ang sinasabi diyan, buuin lang natin yung headline, election plan taken out of context. No mention of resignation. Bakit sinabi ba namin magre-resign ka? Yun yung taken out of context na sinasabi niya. That's why they're picking it is a piecemeal. Pa-isa-isa. Hindi yung kabuuan. So, ayun sabi niya eh. Tapos, he refused to clarify it. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Para maintindihan ka namin, ikaw na mismo ang nagbibigay sa amin ng kaguluhan kasi magulo ka. Hindi sa matalinhaga ka eh. You are also confused. Hindi mo alam ang gusto mo. Yun yung gusto kong idagdag dito. She is confused. She doesn't know what she wants. Kasi nung una, sabi niya, ayaw niyang magpresidente. Ayaw kong tumakbo. Gusto ko lang mag-mayor ng Davao. Pero there are external forces na talagang nakulit siya, siguro nakumbinsi siya, but her heart is not where it belongs talaga sa pagiging VP. Ang gusto talaga nito ay mag-stay sa Davao City as mayor. Kaya ngayon, sometimes si utter words na bigla na lang talaga malalaman mo that her heart is not on that particular job. Even sa DepEd, she doesn't like it, that one. She likes the Department of Defense. Kaya nga she is really confused. Parang, why do you have to give me this task? I am not an expert on this. I don't have a know-how how to do the job or task on this department. Kumbaga, in short, napipilitan lang. Kaya pag ikaw napipilitan, you cannot give 100% of what you are capable of. Sometimes, iniisip mo na mag-resign na lang because you're not happy. Sabi nga natin, di ba sa trabaho, do you love your job? Kasi pag hindi mo love ang job mo, you will always complain. You will always something negative about your job. Yung do you really like, iba po yun eh. Sometimes you like it, sometimes you don't. But, pag sinabi mong I love my job, no matter what, kahit na ano pang pressure sa'yo ng mga colleagues mo or your boss, is you will stay on the job because you want to prove something. And you will not be confused because you really have to put your 1,000 effort to that job if you really love it. Pag sinabi mo lang, I really like it, pero along the way, nagbabago. So nakita nyo, sa akin, she is confused. She doesn't really love her job. Ang gusto niya ay pagsilbihan ang mga Dabawenyo sa distrito nilang Davao City. O di kaya yung buong Davao. Yun po ang gusto niya. Doon lang siya sa region nila, the Davao region. Because hindi pa siya hinog para tumakbo sa national stage. Not like her dad. Her dad
experience being a congressman, experience being a fiscalizer, bago nag-mayor ng maraming taon. Yun na lang mapunta ka sa pagiging congressman, that's a national stage. Your co-equal branch with the judiciary and executive. Siya, mahabang panahon ang ginugol niya bilang mayor, local. Di ba, local government unit, then you have to put her on the national spotlight. Nangangapa pa siya, kaya that's why she said that. Pero ang depensa niya, out of context, and she still refused to clarify her election bid plan. Di ba? Malinaw doon. Saan doon ang out of context? We did not say you are to resign. Yun ang aming speculation. Yun lang ang aming opinion. But we're not out of context because you did not say in there. You just gave us a statement, therefore we can say that we're giving our opinions or reaction. O baka magre-resign siya, kaya niya nasabi yan. Di po ba? Because kami, mag-aanalisa o magbibigay ng aming reaction at opinion base doon sa binitawan mo. Hindi naman namin ginagatungan yung sinabi mo. Anong mali ang sinabi namin dito? Di ba? Anong mali ang sinabi ng iba naming mga komentarista nagbibigay ng opinion at reaction? Nothing. We're just giving our opinion on what you have said. That you will run on the next election. Malinaw naman doon. Oh, so therefore, bakit ka tatakbo sa next election? Your term is until 2028. So what you gonna do? Are you just joking? Is that a prank? O what? Di po ba? Hindi Sasabihin niya, nandun daw yung speech niya dun sa flag ceremony na yon. Why don't you just put that on your Inday Sara Duterte page? Para at least hindi kami ma-out of context. Mabasa namin ng buo yung sinabi mo. Di ba? Ikaw na rin ang nagbibigay ng spotlight sa sarili mo. Di ba? Kumbaga, ako naman ang pansinin nyo, wag naman ang kapatid ko. Ako na lang. Come on, kami pa ang out of context ngayon? O now, if we are out of context, what do you really mean by that statement? What do you really mean by that statement? Di ba? Nasaan? Yung statement na sinasabing hindi ako magre-resign. Hindi naman Wala naman Ang sinabi mo, malinaw, hinihingi mo ang suporta ng mga kababayan mo kasi ikaw ay tatakbo sa next election. May nagsabi na bang magre-resign ka after that? Wala. Ano nga? Baka. Maybe. It's just with a big question mark. Kasi, imposible naman, nasa termino ka pa ng BP tapos tatakbo ka sa next election. What is the next election? The 25th? Tatakbuhan mo, whether mayor or congressman. Kasi sabi mo, yung dalawa mong kapatid na lalaki, hindi na magsisik ng re-election o hindi na tatakbo sa election. So, anong dalawang position doon? Tapos, sasabayan mo kami out of context. Sa'yo na mismo nagmula yun Ano ang out of context doon? Di po ba? Out of context ba na magtanong? Ano gagawin mo? If vice presidente ka, what you gonna do? Are you gonna be holding two offices? One in the national stage and one on the local stage? That's greed. Kaya nga sabi ko sa inyo, she's confused. Her heart is actually not on the unahin natin ang Pilipinas, not mahalin ang Pilipinas. Doon lang po sa Davao City. That's where her heart is. Nandoon ang comfort zone niya. Dito sa pagiging BP, dito sa pagiging DepEd, o yung NTF-ELCAC, forte niya yan kasi nilabanan nilang insurgent sa bayan nila. Pero itong dalawa na nasa executive level din, hindi niya makayanan. Kasi hindi yun ang kanyang comfort zone. Diba? Kung ako sa kanya, I will respectfully submit my resignation as BP. Hindi po to out of context. I'm just giving my opinion and reaction doon sa sinabi niya. Di ba? Kasi sinabi niya, no mention of resignation. Oo nga, wala nga. Pero,
the lingering question on the mind of the people for what you have said. The drawing conclusion is this: whether you resign or you are just a power grab, you are power hungry. Yan po yan. Di ba? Hindi naman masama yung sinasabi namin na magre-resign ka. Hindi. Tanong po yun eh. Opinion. Di po ba? O, tapos sasabihin niya, piecemeal ang appreciation ng mga tao sa sinabi ko. And then therefore, if you don't want a piecemeal, give us a clarity on what you have said. Ha? Ito pa sabi niya sa dulo na lang, mga kababayan. Dito po sa parte na to. No, wala akong sinabing ganyan sa aking speech. Kaya pag may nagtatanong, sinasabi ko, klaro naman pagkalatag ko sa aking speech. Ano yung klaro doon? Ang klaro, sabi mo, yung dalawa mong kapatid, narinig mo na, hindi na sila tatakbo sa eleksyon. Tapos sabi mo, hinihingi mo ang suporta ng mga kababayan mo na suportahan ka kasi ikaw ay tatakbo sa next election. O, klaro nga yun. So, ano mali doon? Ano ang piecemeal doon? You are just a biatch. Di po ba? Ikaw ang gumawa ng sarili mong multo. Ngayon, nung nababatikos ka, napikon ka ra. Hindi niya talaga kaya, mga kababayan. Out of comfort zone niya itong national stage. Tapos dinidepensahan siya ng mga burak supporter na sinasabing strategy daw yan. Ipinapakita lang ni Sara na she can stand on her own. Really? It's hard to defend it. Kung ano-ano na lang, pakinggan nyo yung sa SMNA, yung babaeng merong survey firm. Yun, siya ang todo depensa, pero even her, she's having a hard time defending her idol. It's very cringy. Umikot lang ng umikot pero where is it? Strategy? Political strategy? Just showing that she can do it by herself? Na naninindigan siya? For what? No? Para sa akin walang out of context dyan sa sinabi niya. It was just people giving an opinion and reaction. Kasi nga BP ka eh. You are holding the second highest position in the land and then you will say that? Ang termino mo matatapos man ng 2028? Okay sana kung ang termino mo matatapos ng 2025. O baka naman prior to 2025, itong kung may filing ng candidacy, she will submit her resignation because, I'm not comfortable. Just find someone who can help you. Bakit nasasabi niya sa presidente? O now, ang sabi pa dito, natanong siya kung nagkausap na sila ni presidente, ang sabi niya lang dyan sa GMA News Online, BP Sara, no talks yet with Marcos about election plan. O, sabi niya lang, hindi pa po kami nakakapag-usap ni Presidente Marcos about election. O, ayun. No? Okay, so yun lang po. Kayo, sa palagay ninyo, is it out of context? A piecemeal na ginawa? O sadyang, hindi niya lang alam kung paano ipaliwanag ang gusto niya. Hindi niya alam kung ano talaga ang gusto niya. No? Is she happy with her job? Does she love her job? Does she like it? Kasi so far sa mga ganyang mga binibitawan niyang salita, is just like saying, get me out of here, please. Alam niyo, meron ditong isang TV series, no? I am a celebrity. Please get me out of here. The place I am right now, it's a hellbound. I can no longer take it. Hindi. Hindi niya comfort zone ang national stage because of immaturity pa. Right now, and she's too young. Kaya hindi kaya. Kaya yung iba dyan, ang muna tinatakbuhan para lalo silang mag-mature, lumago, makayanan ang mga batikos, is to run for the legislative body. O di kaya magtagal sa local government unit and then try on the legislative and then spend like 2 terms there and then there it. Alam mo na yung kalakaran sa national stage, no? Alam mo na paano magiging isang tunay na politiko. Ang sabi pa nga nung may-ari ng isang server firm,
Araw-araw daw siyang binabatikos, binibira sa pagiging DepEd Secretary. Really? Mga kababayan, sino? Sino? Kung araw-araw, di kasama na sana ako. Hindi ko nga siya binibira sa DepEd. I'm still giving her a chance to make it right. Di po ba? Meron pa akong kaunting tiwalang natitira sa kanya. I'm still giving her a chance. Itong first term niya, what she can do. Araw-araw bang may bumabanat sa kanya? Wala. Sino ang araw-araw na bumabanat? Itong buwakang ina nito. Araw-araw. Yan ang bumabanat. Baka nagkakamali yon, yung babae na yun, yung may-ari ng server firm. No? Ang hirap pong ipagtanggol yung idol mo. Pati ikaw, hirap na hirap kang humanap ng words, what is the right word to defend her. Because even her, si Sara Tamilmil, is confused about what she have said. Hindi niya po alam talaga ang gusto niya. Immature, ulitin ko, out of her comfort zone. Because what she really likes, what she really loves is to serve her fellow Dabaweños, not the entire Filipinos. Hindi niya kayang gawin yung sinasabi niyang mahalin natin ang Pilipinas, unahin natin ang Pilipinas. No, wrong. Davao City is only a city inside a particular region, and that region is part of the Philippine Islands. The Republic of the Philippines. Yun ang Pilipinas. Hindi ang Davao City equals Pilipinas. No, you're wrong. Also probably there also so much pressure, no, na nailalagak sa kanya yung lalo na nung mga Burak supporter. Di ba naalala nyo? Yung initiative nila dati na Run Sara Run. Di ba inayawan niya nga? Because of too much pressure. Kayo, pag binagyan kayo ng too much pressure, are you gonna go with it or just say no? Because kung nag-ano ka lang sa flow nila, therefore ano ka? Wala kang sarili nito. Wala kang sariling paninindigan. Sumakay ka lang sa agos pero nung nandoon ka na, nailagay ka na, litong-lito ka. Kasi hindi mo gusto eh. Pero subukan mo pag yun ang gustong-gusto mo, no? Doon ka komportable. Di ba magsasaksid ka? Magpo-flourish ka? Tingnan nyo siya sa Davao. Yun ang talagang gusto niya, maging mayor ng Davao City. Napaunlad nila ang Davao City. Except the 51 billion, ha? Magaling siyang mayor kasi doon ang confinement niya, doon ang kagalingan niya on the local government unit, but not yet on the national state because she is unripened. Tama ba yung word ko? Hilaw. Immature sa national stage o inuulit-ulit ko para tumino din sa utak nyo. Di po ba? Tingnan nyo si Pangulong Bongbong Marcos, si Ninong. Gobernur, congressman, senator. Oh, di ba? Hinog na hinog at nanggaling pa sa isang powerful na pamilya sa politika. Hinog na hinog. Tama, mali. Ganun sana siya. Kaso naitulak po siya. May namilit sa kanya. Pero hindi niya nalabanan. Yun ang pagkakamali niya. Now, ngayon, hilong-hilot siya. And too much pressure will put too much stress on her. Baka lang, maybe lang. We're not doing the out of context na sinasabi niya or a piecemeal. Susundan lang yung sinabi natin doon. Tatanungin natin siya. Are you planning to give up your position as VP? Yun na lang, wag ng resignation. Pagagandahin na lang natin. Tanggalin natin yung word na resignation. Are you planning to give up your position as VP and run as a mayor or a congressman of your district? Yun lang yun. Kasi kung doon siya mas komportable, mas doon lumalabas ang tunay niyang kakayahan, so be it. Dapat mag-isip siya. Kasi kung ito lalong magpapatuloy na ganyan, wala. Lalo lang lalaki ang kaguluhan, mga kababayan. Lalong lalala ang mga Burak supporter. They will find ways to really destroy this government of Ninong Marcos. Pero hindi naman tayo papayag, mga kababayan. Hindi naman tayo mga tanga at burak na katulad nila
nandito tayo nagmamasid at nagbabantay. O di po ba? O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Out of context ba tayo? O piecemeal ang kinuha natin? Hindi po tayo lito. Hindi po tayo confused. Hindi tayo tolero. We know what we are doing and saying. We're just giving an opinion and reaction to what she have said. Di po ba? O baka siya ang litong-lito? Siya ang gulong-gulo? Di po ba? Ano may awit dyan? Nakalimutan ko lang. Pasensya na. Di ko maalala yung awit. Aawitan ko sana kayo eh. So yun lang po no mga kababayan. Kayo ano pong masasabi ninyo? Comment down below and I hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.